Noong Agosto 1997, sa isang mataas na kondominium sa Quezon City, isang pares ng kambal na kapatid, 12 buwang gulang pa lamang, ang bigla na lang naglaho na parang bula mula sa kanilang unit sa ika-15 palapag na may matibay na double lock sa pinto at rehas na bakal sa mga bintana, walang anumang bakas ng sapilitang pagpasok. Sa loob ng 1 oras na ang kanilang ina ay nasa kusina, ang mga sanggol na nasa duyan ay nawala nang hindi nag-iwan kahit isang piraso ng sapatos. Ito ay isang perpektong sealed room mystery. Daan-daang pulis ang naghalughog sa buong condominium complex, maging sa septic tank, ngunit kahit isang hibla ng buhok ay walang natagpuan. Tila mananatili na lamang isang alamat ang kaso. Ngunit eksaktong 15 taon ang lumipas noong 2012, sa araw na 24 na oras na lamang ang natitira bago mapaso ang prescriptive period para sa salang pagpatay. Isang itim na plastic bag ang lumitaw mula sa lupa sa hardin ng beranda ng unit, ang lugar na pinaniniwala ang pinakaligtas sa lahat. Sabi nga nila, ang ilaw ay madilim sa sarili nitong paanan. Sa loob ng 15 taon na iyon, ano nga ba ang nangyari sa ilalim ng lupang iyon? Bago natin simulan ang kwento, kung maaari ay pindutin ninyo ang subscribe button na libre lang naman at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang munting kabaitan ninyo ay magbabalik bilang biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Papasukin ang Soko team. Ngayon din, may kalansay ng kambal dito sa beranda. Noong 2012, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang yumanig sa isang ordinaryong condominium. 2 maliliit na kalansay ng kambal ang natuklasan sa beranda. Bago ang pangyayaring ito, noong Agosto 2012, ang sikat ng araw ay tila kayang tumunaw ng buong mundo sa tindi ng init. Sa isang luma at halos abandonadong condominium complex sa Quezon City na nakatakdang gibain, ang tensyon ay namamayani sa bakanteng Unit 1500. Ang natitirang oras bago mapaso ang kaso ng pagpatay, 24 na oras na lamang. Si Police Captain Benigno Benramos, hepe ng Homicide Division, ay hindi na magkanda-ugaga sa pagpunas ng pawis sa kanyang noo habang pinapanood ang mga construction worker na may hawak na maso. Kap, mas makapal po ang semento dito kaysa sa inaasahan. Hindi ito karaniwang palitada. Para bang may tinatago kaya sinadyang kapalan. Sobrang tigas, ayaw mabasag. Wala na tayong oras. Kung hindi natin ito matatapos ngayon, ang katotohanan na itinago sa loob ng 15 taon ay habambuhay ng malilibing. Sa utos ni Kapitan Ben, muling itinaas ng mga trabahador ang kanilang mga maso. Bawat malakas na pagpukpok na umalingaw-ngaw sa bakanteng sala ay kasabay ng pagkabog ng dibdib ni Ben. Ilang saglit pa, gumuho ang isang bahagi ng hardin sa beranda at umalimbukay ang makapal na alikabok. Isang trabahador ang sumigaw mula sa gitna ng ulap ng alikabok, "Sandali! Iba ang kulay ng lupa dito!" Sa ilalim mismo ng semento, may nakikita akong parang itim na plastic. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Ben ang police line at tumakbo patungo sa hardin. Nagsimula siyang maghukay gamit ang kanyang mga kamay na may guwantes. Mula sa tumigas na lupa, dahan-dahang lumitaw ang isang itim na plastic bag na pipi na dahil sa bigat ng panahon. Ang nakausli mula sa siwang ng supot ay hindi ugat ng halaman. Ito ay isang napakaliit na buto na pinaniniwala ang pag-aari ng isa sa mga batang nawala 15 taon na ang nakalipas. Papasukin ang Soko. Dahan-dahan ninyong alisin ang lupa sa paligid para hindi masira. Napakagatlabi si Ben sa karumal-dumal na tanawin. Ang 2 maliliit na kalansay sa kanyang harapan. Sila ang mga bata mula sa unang kasong hinawakan niya noong baguhan pa siyang pulis, isang kaso na habambuhay niyang pinagsisihan. Sa sandaling dumapo ang kanyang tingin sa mga buto, ang kanyang isipan ay bumalik sa napakainit na araw ng Agosto 1997. Balikan natin ang panahon.
Agosto 1-1, 1997, sa Quezon City. Gaya ng kasalukuyan, isang nakakapasong init ang bumabalot sa kapaligiran. Sa sala, kung saan umuugang ang dekuryenteng bentilador, ang kambal na sina Marco at Mateo Santos, kalalampas lang ng kanilang unang kaarawan, ay masayang naglalaro. Ang kanilang ina, si Elena Reyes, ay marahang tinapik ang kanilang mga likod at pinatulog sila sa duyan sa kanilang silid. Pagkatapos, lumabas siya at hinawi ang basang buhok sa kanyang noo. Mahal, ang init ngayon. No? Kalilipat ko lang kina Marco at Mateo sa kwarto. Gusto mo igawa kita ng malamig na sagot gulaman bago ka umalis? Ang kanyang asawa, si Miguel Santos, na nakabihis ng formal at nagsusuot ng sapatos sa may pinto, ay sumulyap lang sa relo at walang ganang sumagot. Wag na, may emergency sa opisina. Ito yung proyekto na magdedesisyon sa promotion ko, hindi ako pwedeng mahuli. Bantayan mong mabuti ang mga bata. Huwag kayong magpapainit. Sige, ingat ka. Dito ka ba maghahapunan? Titingnan ko. Tatawag na lang ako. Walang lingon-likod na lumabas si Miguel sa pinto. Tinitigan ni Elena ang saradong pinto bago tumuloy sa kusina. Sa lababo, nagpatong-patong na ang mga hugasin mula pa kaninang umaga. Isinuot niya ang rubber gloves at binuksan ang gripo. Napuno ang bahay ng ingay mula sa agos ng tubig at ugong ng vacuum cleaner. Nag-alala si Elena na baka magising ang mga bata, ngunit dahil walang anumang ingay mula sa silid, inakala niyang mahimbing ang tulog ng mga ito. Nang matapos na ang mga gawaing bahay, kinuha ni Elena ang mga bote ng gatas. Marco, Mateo, oras na ng gatas, gising na. Ngunit, tanging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang duyan ay walang laman. Ang manipis na kumot na nakatakip sa kanila ay nakakalat sa sahig. Nanginginig ang kamay ni Elena na may hawak na bote habang lumalabas siya sa sala. Mga anak, nasaan kayo? Huwag na kayong magtago, labas na! May dala si mama na masarap. Hinalughog niya ang lahat maliit na silid, banyo, maging ang loob ng aparador ngunit walang anino ng mga bata. Noon napansin ni Elena ang salaming pinto patungo sa beranda. Ang pinto, na karaniwang nakasara, ay bahagyang nakabukas at naglalabas ng mainit na hangin. Para siyang nababaliw na tumakbo sa beranda, sumilip sa hardin at sa labas ng bintana. Ngunit wala rin ang mga bata doon. Ang mga bintana sa 15 palapag ay may matibay na rehas na bakal, imposible para sa sinuman na mahulog o pumasok mula sa labas. Ang pinto sa harap ay naka-double lock. Sa isang perpektong selyadong silid, ang dalawang bata ay naglaho na parang usok. Guard! Guard! Nawawala ang mga anak ko. Paki-open ang pinto. Ngayon din. Mag-announce kayo. Parang awa nyo na. Ann. Humagulgol si Elena sa intercom. Hindi nagtagal. Umalingaw-ngaw sa buong condominium complex ang nakabibinging anunsyo ng emergency. Ang mga staff ng administrasyon at mga residente ay naglabasan at nagsimulang maghanap sa mga hardin at sa rooftop. Si Elena, na walang sapin sa paa, ay tumakbo sa pasilyo at kinatok ang mga pinto ng kapitbahay. Nakita niyo po ba si Marco? Baka gumapang palabas si Mateo. Pakiusap. Buksan niyo ang pinto. Unit 1500 po. Naku, iha. Kumalma ka. Hinalughog na namin lahat. Pero walang kahit anino ng bata sa hallway. Ang elevator nakastop sa ground floor. Ano bang nangyari? Parang kababalaghan. Kahit anong hanap nila, walang bakas ng mga bata. Kahit isang piraso ng sapatos. Nang mag-agaw dilim na, dumating ang asawang si Miguel na tinawagan kanina na humahangos. Nakaupo si Elena sa sahig malapit sa pinto. Tulala. Tiningnan siya ni Miguel ng may inis at galit. Hindi pag-aalala. Anong ginawa mo buong maghapon dito sa bahay? Sabi ko, bantayan mo ang mga bata. Hindi magliwaliw. Nakalak daw ang pinto. Paanong nawala sila?
Nilamon ba sila ng lupa? Mahal? Naguhugas lang ako saglit, parang kinuha sila ng masamang espiritu. Hindi ko sila makita. Hanapin mo sina Marco at Mateo. Parang awa mo na. Kumunot ang noo ni Miguel at marahas na hinubad ang kanyang kurbata. Nilagpasan niya ang nanginginig na asawa, kinuha ang telepono at tinawagan ang 117. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon, hindi tulad ng isang amang nawalan ng anak. Hello, police! Dito sa Luz Viminda Towers, Unit 1500. Nawawala ang dalawang bata. Oo, dito sa loob ng bahay. Pumunta kayo rito, agad. Hindi nagtagal, ang pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay sumayaw sa kulay abong pader ng kondominium. Ang tunog ng sirena ay pumunit sa mainit na hangin ng gabi, ngunit ang kanilang tahanan, na dapat sanang pinakaligtas na lugar, ay nababalot na sa malamig na katahimikan. Iyon ang simula ng isang 15 taong misteryo na hindi matatapos. Naaalala pa ni Ben Ramos ang hangin sa apartment na iyon, ang unang kasong hinarap niya bilang isang bagitong pulis. Ngunit noon, walang sino man ang nakakaalam. Ang mga bata ay hindi nawala sa malayo, kundi nasa pinakamalapit na lugar sa ilalim mismo ng kanilang mga paa, sa madilim na lupa. At noong Agosto 1997, ang atensyon ng mga pulis na dumating sa lugar ay agad na napunta sa maling direksyon. Noong gabi ng Agosto 19, 1997, bumukas ang pinto ng Unit 1500 at dumagsa ang mga pulis at investigador na naging sanhi ng kaguluhan sa loob ng bahay. Ang ingay mula sa mga radyo ng pulis at mga sigaw para kontrolin ang lugar ay magkahalo, nakakalito. Ang namumuno sa investigasyon noon, si Hepe Cruz, ay pinagpapawisan habang masusing sinusuri ang mga bintana ng beranda at ang lock ng pinto. Ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng sapilitang pagpasok. Ang mga rehas na bakal ay buo at ang door lock ay walang sira. Ito'y isang perpektong sealed room. Imposibleng pumasok o lumabas sa bintana. Kung ganoon, maaaring nagtatago ang mga bata sa loob o may naglabas sa kanila. Ginoong Santos, ano po ang eksaktong kalagayan ng pinto noong dumating kayo? Sa matalas na tanong ni Hepe Cruz, marahas na hinubad ni Miguel ang kanyang kurbata at sumagot ng may pagkainis. Ilang beses ko bang sasabihin, "Naka-double lock ang pinto"? Tumawag ang asawa ko sa intercom, umiiyak at nagmamakaawang buksan ko, kaya ako ang nagbukas. Posible bang maglaho na lang ang mga bata na parang usok? Haluhugin niyo ulit ang buong bahay. Sinunod ng mga investigador ang utos ni Miguel at muling hinalughog ang bawat sulok ng unit. Mula sa loob ng aparador, ilalim ng kama, hanggang sa kisame, ngunit walang bakas ng mga bata. Noon, napansin ng batang pulis na si Ben Ramos ang mga paso ng halaman at mga banga na nakatambak sa isang sulok ng beranda. Siksikan ng mga ito kaya hindi makita ang sahig. Hepe, parang may kakaiba sa beranda. Sobrang dami ng gamit sa may hardin. Baka nagtatago o naipit ang mga bata diyan sa likod. Mas mabuting alisin natin ang mga gamit para masuri. Nang akmang bubuhatin ni Ben ang isang banga, biglang tumayo si Miguel mula sa sofa at hinarangan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila handang sakmalin si Ben. Anong ginagawa mo? Sinabi ko nang huwag niyong gagalawin yan. Iyan lang ang pinagkakaabalahan ng asawa ko dahil sa postpartum depression niya. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang bawat isang paso diyan? Kapag ginalaw niyo yan at na-stress ang asawa ko, sasagutin niyo ba? Ginoo, nawawala ang mga anak ninyo. Paso pa ba ang problema? Baka naipit sila sa mga siwang na, yan, kailangan nating tingnan. Nakita ko na. Pagdating ko, beranda agad ang sinuri ko, wala sila dyan. Sa tingin mo ba, kaya ng mga sanggol na buhatin ang mabibigat na banga na yan at sumuot sa ilalim? Magsalita ka nga ng may sentido common, pulis. Dahil sa pagiging agresibo at mahigpit na pagtanggi ni Miguel, natigilan si Ben at napatingin kay Hepe Cruz. Nakita rin ni Hepe Cruz ang malalaking paso at mga banga na halos imposible para sa isang tao na buhatin mag-isa. Sa paningin niya,
Walang bakas na ginalaw o nabago ang lupa. Kaya't ipinasiya niyang hindi na kailangang alisin pa ang mabibigat na gamit. Iyon ang malaking pagkakamali ng pulisya na nagpatagal sa kaso ng 15 taon. Lumawak ang investigasyon mula sa loob ng bahay patungo sa buong condominium complex. Ginamit pa ang mga K9 dog para halughugin ang basurahan, septic tank at basement. Ngunit walang anumang bakas ng mga bata. Si Elena, na nanginginig sa isang sulok, ay biglang kumapit sa pantalon ng isang investigador at nagsimulang magsalita ng walang direksyon. "Sir, nakita ko po." Nakita ko sina Marco at Mateo na gumagapang papunta sa beranda. May amoy ng lupa. Naglalaro sila doon. Ang mga mata ni Elena ay tulala at nakatingin sa kawalan. Nang makita ito, umismid si Miguel at marahas na hinawakan ang balikat ni Elena. "Sir, huwag niyong pakinggan ang asawa ko. Wala siya sa tamang pag-iisip dahil sa matapang na gamot sa depression. Kung ano-ano na ang nakikita niya. Nakasara ang pinto ng beranda. Sinabi ko na, mahal, bumalik ka sa sarili mo. Baka hindi mo na-lock ng maayos ang pinto kaya nakalabas sila." "Hindi, sinara ko ang pinto. Pero may naamoy akong lupa. Mahal, hanapin mo sila. Giniginaw na ang mga anak natin." Ang magkasalungat na pahayag ng mag-asawa at ang hindi matatag na kalagayan ni Elena ay nagdulot ng kalituhan sa investigation team. Dahil walang CCTV sa lumang condominium, umasa na lamang sila sa mga testimonya. Iba't iba ang kwento ng mga residente. May nakarinig daw ng iyak ng bata. May nakitang kahina-hinalang lalaki. Ngunit walang naging matibay na ebidensya. Habang nasa gitna ng kalituhan, isang tawag ang ganap na bumago sa takbo ng investigasyon. Galing ito sa may-ari ng isang sari-sari store sa ground floor ng complex. "Hello, police! Noong araw na yon, pauwi ako galing sa palengke. May nakita akong kakaiba. Sa bench sa harap ng Tower B, may isang babae na nakaitim na bestida, karga ang 2 sanggol, at nagmamadaling sumakay ng taxi. Akala ko tulog lang yung mga bata kasi walang kagalaw-galaw. Pero ngayong napanood ko sa balita, parang sila yung mga bata sa unit na yon." Ang detalyadong testimonya na ito ay biglang nagbago sa direksyon ng investigasyon mula sa internal job patungo sa kidnapping ng isang profesional na sindikato. Dahil sa linaw ng paglalarawan babaeng nakaitim at mga sanggol na walang malay, buong-buo itong pinaniwalaan ng mga pulis. Agad na binura ni Hepe Cruz ang investigasyon sa pamilya mula sa whiteboard at ginawang prioridad ang paghahanap sa mga may record ng kidnapping. "I-deploy ang lahat ng unit! Haluhugin ang records ng lahat ng taxi company. Maglagay ng mga pulis sa mga terminal at istasyon ng tren. Gumawa ng cartographic sketch ng babaeng nakaitim at ikalat agad. Hindi ito simpleng pagkawala. Kidnapping ito." Agad na sinamantala ng media ang balita at inilathala ito bilang misteryosong pagdukot sa kondominium sa gitna ng araw. Habang ang atensyon ng buong bansa ay nakatuon sa paghahanap sa kidnapper. Ang beranda ng Unit 1500, kung saan nakalibing ang katotohanan, ay tuluyan nang nawala sa radar ng investigasyon. Samantala, ang resulta ng SOCO ay nagpakitang walang bakas ng dugo sa loob ng bahay at walang fingerprints ng ibang tao sa pinto o bintana. Pumayag si Miguel sa isang panayam sa TV at humarap sa kamera. "Parang awa nyo na. Ibalik nyo lang ang mga anak ko. Magkano man ang kailangan nyo, ibibigay ko." "Marco, Mateo, patawarin nyo si Papa. Patawad dahil hindi ko kayo naprotektahan. Sa kung sino man ang may gawa nito, walang kasalanan ang mga bata. Ibalik nyo lang sila." Humagulgol si Miguel sa harap ng kamera. Ang mga manonood ay naantig sa kanyang pagiging ama at walang sino man ang nagduda sa kanya. Ngunit sa sandaling namatay ang ilaw ng kamera, bago pa man niya punasan ang kanyang mga luha, tiningnan niya ng malamig ang kanyang asawang si Elena na nakaupo sa sofa. "Nakita mo? Ginagawa ko ang lahat ng ito. Pero ikaw, anong ginagawa mo?"
Kapag may nagtanong ulit na pulis, manahimik ka. Kapag nagsalita ka ng kung ano-ano, pareho tayong mamamatay. Uminom ka ng gamot at matulog. Iyon ang maitutulong mo. Sa mababa at malamig na boses ni Miguel, napasiksik si Elena sa takot sa ilalim ng kumot. Sa simula pa lang ng investigasyon, habang ang mga bata ay dahan-dahang naaagnas sa malamig na lupa sa ilalim ng beranda, ang atensyon ng mga pulis ay tumatakbo sa maling direksyon. Ang kasinungalingan ng isang peking testigo at mga peking luha ay lumikha ng isang perpektong tabing. Sa likod nito, ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa mas malalim na misteryo. Base sa detalyadong pahayag ng may-ari ng sari-sari store, gumawa ang mga pulis ng cartographic sketch ng babaeng nakaitim at ipinakalat ito sa buong bansa. Nag-install sila ng mga listening device sa telepono ni Miguel at 24,007 na nag-abang sa tawag ng mga kidnapper para sa ransom. Lumipas ang 1 araw, 2 araw, 1 linggo, ngunit walang anumang tawag mula sa sinasabing kidnapper. Ang mga pulis, hindi ang kidnapper, ang nagsimulang mabalisa. Hepe, may mali rito. Sa mga kaso ng kidnapping, karaniwang tumatawag sa loob ng 48 oras, hindi ba? 1 linggo na silang tahimik. Ibig sabihin, maaaring napahamak na ang mga bata o hindi pera ang habol nila. Nang magbigay ng duda ang investigador na si Ben Ramos, humithit ng malalim si Hepe Cruz at umiling. Hindi pa natin alam. Baka pinapakiramdaman lang tayo ng kidnapper. Kung aalis tayo at saka sila tumawag, doon na talaga sila makakatakas. Maghintay pa tayo habang ang mga pulis ay naghahabol ng multo. Isang malubhang problema ang lumitaw sa loob ng kondominium. Sa kalagitnaan ng Agosto, sa kasagsagan ng init, ang residente ng Unit 1400, sa ilalim mismo ng unit ng mga Santos, ay nagreklamo sa administrasyon. Admin, ano bang ginagawa ng mga taga-taas? May tumutulong itim na likido mula sa kisame ng beranda namin at ang baho. Hindi na matagalan. Hindi ito ordinaryong amoy kanal. Parang amoy ng nabubulok na daga. Sobrang nakakasuka. Sumasakit ang ulo ko. Agad na pinuntahan ng staff ng administrasyon ang Unit 1500. Nang mag-doorbell, bahagyang binuksan ni Miguel ang pinto at iniluwalang ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay iritado at mula sa loob, tumatagos ang matapang na amoy ng air freshener. Ano yun? Abala kami dahil sa investigasyon. Sir, pasensya na po. Yung kapitbahay po sa baba. Grabe na ang reklamo. Sa tulo at mabahong amoy mula sa beranda ninyo. Pwede po bang tingnan namin kung may problema sa tubo? Nang akmang maghuhubad ng sapatos ang staff, mabilis na hinarangan ni Miguel ang pinto. Yung amoy? Kasi ang asawa ko, sa sobrang lungkot, nilagyan niya ng maraming pataba ang mga halaman. Organic fertilizer kaya medyo masangsang. Yung tulo naman, baka naparami lang ang dilig ko. Mag-iingat na lang ako. Tulog ang asawa ko ngayon. Hindi pwedeng may pumasok na iba. Sige na. Isinara ni Miguel ang pinto ng padabog. Kinagabihan, nagsuot si Miguel ng sombrero at pumunta sa isang malaking hardware store. Puno ang kanyang cart ng pandikit. Silicone sealant, 12 ng moisture absorber, at malalaking lata ng industrial-grade air freshener. Pag-uwi, nilock niya ang pinto ng beranda at sinimulang takpan ng silikon ang bawat siwang sa sahig at paligid ng alulod. Hindi ito simpleng pagkukumpuni, kundi isang desperadong pagtatakip sa butas kung saan maaaring sumingaw ang katotohanan. Samantala, nagsimulang magduda ang mga pulis sa testigo. Hinalughog na nila ang buong bansa, ngunit walang natagpo ang babaeng nakaitim na tumutugma sa deskripsyon. Hepe, kailangan nating imbestigahan ulit. Yung may-ari ng sari-sari store. Masyadong detalyado ang testimonya niya. Sabi ng mga kapitbahay. Medyo may pagkasinungaling daw yon. Baka naman nag-imbento lang para sa reward money? Habang papalapit na muli ang investigasyon sa simula,
Ang kakaibang kilos ni Elena ay lalong lumala. Gabi-gabi, idinidikit niya ang kanyang tainga sa salamin ng beranda na tila may pinakikinggan o sinusubukang hukayin ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Mahal, naririnig mo ba? Umiiyak si Marco. Sabi ni Mateo, hindi siya makahinga. Kailangan ko silang kunin. Ang bigat ng lupa. Nang magdugo na ang mga kuko ni Elena sa paghuhukay, sinunggaban siya ni Miguel. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Kapag nalaman to ng mga pulis, diretso ka sa kulungan. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Magpanggap kang baliw dahil sa depresyon. Iyon lang ang paraan para mabuhay ka. At mabuhay ako. Ang sigawan ng mag-asawa ay tumagos sa manipis na pader ng kondominium. Dahil sa sunod-sunod na ingay ng nababasag na gamit at sigawan, nag-report na ang mga kapitbahay ng domestic violence. Ang mga rumesponding pulis ay nagsimulang maghinala kay Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng lungkot ng isang inang nawalan, kundi takot ng isang taong may tinatakasan. Ginang Reyes, noong araw na nawala ang mga bata, nag-away ba kayo ng asawa mo? O baka naman nasaktan mo sila? Nang hindi sinasadya? Magsabi po kayo ng totoo. Kailangan naming isailalim kayo sa lie detector test. Isinailalim ng mga pulis si Elena sa polygraph test. Ngunit ang resulta ay lalo lang nagbigay frustrasyon sa kanila. Dahil sa sobrang pagkabalisa at hindi matatag na pag-iisip ni Elena, ang resulta ay inconclusive. Ang kanyang mga pahayag ay pabago-bago. Ang natitirang suspect na lang ay ang asawang si Miguel. Pinuntahan ni Ben Ramos ang opisina ni Miguel para sirain ang kanyang alibi. Ngunit ang depensa ni Miguel ay matibay. Ang buong team ko ang testigo na nasa marketing strategy meeting ako mula 2 p.m. hanggang 6 p.m. noong araw na yon. Ito ang kopya ng minutes of the meeting at ang records ng pag-access ko sa opisina. Maliban sa pagpunta sa banyo, hindi ako umalis sa meeting room. Sa kabila ng malinaw na ebidensyang ito, pinagdududahan niyo pa rin ako? Kinumpirma rin ng mga kasamahan ni Miguel ang kanyang alibi. Opo, nandoon po si Sir Miguel buong meeting. Siya pa nga po ang nag-present. Medyo maputla siya saglit, pero hindi po siya umalis. Kahit perpekto ang testimonya, may nararamdamang mali si Ben Ramos. Ngunit wala siyang magawa laban sa matibay na alibi. Bilang huling paraan, sinubukan ng investigation team na muling halughugin ang buong condominium, ngunit hindi na ito naging madali. Kulang ang basehan para sa isang search warrant, at ang mga residente na pagod na sa mahigit isang buwang investigasyon ay tumanggi ng makipagtulungan. Pulis, kailangan din naming mabuhay. Hanggang kailan nyo kami guguluhin? Napatunayan nyo nang wala ang mga bata dito? Tama na, parang awa nyo na. Walang suspek, walang ebidensya, walang testigo. Unti-unting nabuwag ang investigation team, nawala ang interes ng media, at ang pangalan ng kambal ay unti-unting nabura sa alaala ng publiko. Ilang buwan ang lumipas, ang kaso ay isinara bilang unsolved at inilagay sa archives. Noong araw na umalis na sila, huling sinulyapan ni Ben Ramos ang beranda ng Unit 1500. Sa likod ng saradong bintana, tanging katahimikan ang naghahari. Ang kasinungalingan ay nagligaw sa investigasyon at ang pamilya ay pumasok sa isang 15 taong madilim na lagusan, puno ng pagsisisi at pagdududa. 15 taon, sapat na panahon para magbago ang lahat. Ang mainit na tag-araw ng 1997 ay lumipas na sa alaala ng mga tao at ang kaso ng nawawalang kambal ay naging isang alamat na lamang. At noong Agosto 2012, sa ilalim ng parehong matinding init, ang aircon lang sa opisina ng Quezon City Police District Homicide Division ang maingay. Si Ben Ramos, na ngayon ay isang veteranong team leader na may mga puting buhok na, ay nakatitig sa makapal na folder sa kanyang mesa. Sa pabalat nito, nakasulat ang kupas na pamagat, kaso ng nawawalang kambal sa Quezon City. Cap. Wala pa ring magandang sagot mula sa piskalya.
Sinasabi ng media na inutil ang pulisya dahil malapit nang mapaso ang kaso. Ang mga nasa itaas gusto na lang manahimik. 3 araw na lang po, sa loob ng 72 oras, kahit mahuli natin ang salarin, hindi na natin siya mapaparusahan. Bumuntong hininga si Ben. Ang kanyang tingin ay napadpad sa isang sulok ng report na isinulat niya 15 taon na ang nakalipas. May isang maliit na nota doon. Mahigpit na pagtutol ng ama. Hindi natuloy ang masusing pagsisiyasat sa beranda. Visual inspection lang ang ginawa. Kumunot ang noo ni Ben. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, hahayaan mo bang hindi halughugin ang beranda dahil lang sa takot na masira ang mga paso? Gaano man kamahal ang mga halaman, hindi ito mas mahalaga kaysa sa anak. Ang hinahanap natin sa loob ng 15 taon ay hindi ang salarin, kundi ang hardin na iyon. Pero Kap, ayon sa records, matibay ang alibi ng ama at umiyak pa siya sa TV. Posible po bang magulang ang may gawa? Ang sabi nila, mas madaling sukatin ang lalim ng dagat kaysa sa puso ng tao. Ito na ang huli. Ako mismo ang pupunta. Para tingnan. Nandoon pa ba ang unit na yon? Agad na nagmaneho si Ben patungo sa lugar ng bangungot. Ang condominium complex ay halos abandonado na. Nagkalat ang mga sirang bintana at damo, ngunit ang beranda ng Unit 1500 ay iba. Tila mula sa ibang mundo. Napakayabong ng mga halaman dito na halos hindi na makita ang loob. Nang mag-doorbell si Ben, bumukas ang kinakalawang na pinto. Ang babaeng lumabas ay halos hindi na makilala bilang si Elena. Ang kanyang buhok ay puti na at siya'y hukot na. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sino po sila? Ginang, naaalala niyo pa po ba ako? Ako po yung pulis 15 taon na ang nakalipas. Team leader na po ako ngayon. May itatanong lang po sana ako tungkol sa mga bata. Ah, pulis. Nahanap niyo na po ba sina Marco at Mateo? Hindi pa sila umuuwi. Baka gutom na sila. Pagpasok ni Ben, sinalubong siya ng masangsang na amoy. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pinto ng beranda. May nakasulat na, "Bawal pumasok," at may makakapal na kadena at kandado. Ginang, bakit po nakakandado ang beranda? May mahalaga po ba kayong inaalagaan di dyan? Nang mapansin ni Elena na nakatingin si Ben sa beranda, bigla siyang nataranta at hinarangan ang pinto. "Wag! Bawal pumasok dyan. Natutulog ang mga anak ko. Bawal silang magising." Sinabi ng asawa ko na huwag bubuksan. Kapag binuksan, mamamatay daw kaming lahat. Ang asawa niyo po? Nasaan po si Ginoong Miguel? Ewan, mahigit 10 taon na siyang hindi umuuwi. Nagpapadala lang ng pera. Sabi niya, "Huwag kong hahayaang mamatay ang mga halaman. Kapag namatay daw ang halaman, mamamatay din ang mga bata." Ang mga sinabi ni Elena ay hindi lang basta salita ng isang ulyanin. Naramdaman ni Ben na ang beranda na ito ang simula at katapusan ng lahat. Agad siyang pumunta sa admin office. Ang building manager, na problemado sa demolisyon, ay natuwa sa pagdating ng pulis. "Naku, Kapitan! Dahil ba sa Unit 1500 kaya kayo naparito?" Mababaliw na kami sa kanila. Kailangan na naming palitan ang mga tubo sa buong building, pero sila lang ang ayaw pumayag. Ayaw magpapasok ng matanda, at yung asawa naman, kapag tinatawagan, magdedemanda raw. Nakausap niyo po ang asawa? Saan po siya nakatira ngayon? Project manager daw sa isang construction site sa probinsya. Bihira umuwi. Ang kakaiba, kapag umuuwi, hindi niya kinakausap ang asawa niya. Diretso siya sa beranda at nagtatagal doon ng ilang oras. Sabi ng mga kapitbahay. Kapag may siwang sa sahig, tinatakpan niya agad ng silikon. Akala mo, may kayamanan siyang tinatago doon. Ang mga sinabi ng manager ay lalong nagpatibay sa hinala ni Ben. Agad siyang pumunta sa piskalya para humingi ng search warrant. Ngunit hindi ito naging madali. "Kapitan Ben, naiintindihan ko. Pero hindi sapat yan para sa warrant. 15 taon na ang kaso,
Walang bangkay, walang ebidensya. Ang sabihing kahina-hinala lang ang beranda ay hindi sapat para sirain ang bahay ng iba. Paano kung wala tayong makita? Piskal, 28 na oras na lang ang natitira. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sigurado akong nakalibing ang mga bata sa ilalim ng berandang iyon. Itataya ko ang posisyon ko. Hindi sapat ang kutob. Magdala ka ng ebidensya. Bumalik si Ben sa istasyon, bigo. Habang nakatingin sa labas, nakita niya ang Notice of Emergency Repair na ibinigay ng manager. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip. Kung hindi kayang buksan ng batas, bubuksan ito ng administratibong kapangyarihan. Agad siyang humingi ng tulong sa City Engineering Office at sa admin ng condominium. Ang dahilan, emergency administrative action dahil sa panganib na dala ng sirang tubo. Sa ganitong paraan, legal nilang masisira ang sahig ng beranda kahit walang pahintulot ng may-ari. Ihanda niyo ang mga gamit at mga trabahador. Bukas, 9 a.m., pupwersahin nating buksan ang Unit 1500. Huwag niyong ipaalam sa asawa. Kapag nahukay na natin, tapos na ang laro. Kinabukasan, pumasok sa complex ang mga investigador at mga trabahador. Ang orasan ng hustisya na huminto 15 taon na ang nakalipas ay muling umandar. Agosto, 18 oras bago mapaso ang kaso. Ang tensyon ay ramdam sa harap ng pinto ng Unit 1500. Tiningnan ni Kapitan Ben ang kanyang relo at tumango sa building manager. Oras na. Kung hindi bubuksan, sirain na. Sige po, kumatok ang manager. Ginang Elena, mula po sa admin. May emergency inspection po sa beranda ninyo dahil sa tulo. Pakiusap. Buksan niyo ang pinto. Walang sumasagot. Sumenya si Ben sa isang locksmith. Umalingaw-ngaw ang tunog ng drill. Nang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng amoy ng amag. Sa gitna ng sala, nakatayo si Elena na parang multo. Sino kayo? Lumayas kayo. Ginang, pasensya na po. May emergency order mula sa City Hall. Kailangan naming suriin ang sahig ng beranda ninyo. Hindi, bawal sa beranda. Natutulog ang mga anak ko. Sumigaw si Elena at niyakap ang doorknob ng beranda. Puno ng takot at kabaliwan ang kanyang mga mata. Marahang hinawakan ni Ben ang kanyang balikat. Ginang, 15 taon na silang natutulog. Oras na para gisingin sila. Tumabi po kayo. Huwag. Papatayin ako ng asawa ko kapag nalaman niya. Huwag niyong hukayin. Nagpag-ulong-gulong si Elena sa sahig hanggang sa mawalan siya ng malay. Dalhin niyo siya sa ospital. Bantayan niyo. 50 milyo. Tawagan niyo ako kapag nagkamalay. Nang mailabas na si Elena, sinimulan na ang trabaho. Inalis ng mga trabahador ang napakaraming halaman at mabibigat na banga. Grabe ang bigat. Bakit ba ang daming nakalagay dito? Kap, parang dinikitan ng pandikit ang ilalim ng mga banga. Ayaw matanggal! Huwag niyong alalahanin ang sahig, sirain niyo na! Bilisan niyo! Nang maalis ang lahat ng gamit, lumitaw ang sahig ng beranda, ngunit kakaiba ito. Sa halip na makinis na tiles, ito ay baku-bako at halatang tinapalan ng semento. Kinatok ito ng isang trabahador. Kap, iba ang tunog. Dito, parang may espasyo sa ilalim, pero doon sa may hardin, siksik. Malinaw na dinagdagan ng semento at sobrang kapal doon sa tinapalan. Basagin niyo yan! Sige po! Tabi kayo! Pukpok! Pukpok! Ang bawat hampas ng maso ay sumisira sa 15 taong katahimikan. Nang mabiyak ang semento, lumitaw ang maitim na lupa. Kasabay nito, isang napakabaho at nakakasulasok na amoy ang kumalat. Kap! Grabe ang amoy! Tiisin niyo! Hukayin niyo yan! Dahan-dahan! Habang naghuhukay, may sumabit sa pala ng isang trabahador. Teka, ano to? Parang ugat. Hindi, parang plastic. Agad na tumakbo si Ben.
Tigil! Ako na! Maingat niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Lumitaw ang isang itim na plastic bag na tila ginagamit sa paggawa ng bagoong na nakatali ng mahigpit. Pipi ito dahil sa bigat ng lupa at panahon. Nanginginig ang kamay ni Ben habang inaalis ang lupa sa ibabaw ng plastic. Napansin niya ang kakaibang buhol. Hindi ito ordinaryo. Ito ay isang komplikadong buhol na ginagamit sa pangingisda. Kakaiba ang buhol. Magiging mahalagang ebidensya ito. Kuhanan ng litrato. Maingat niyang binuksan ang itaas na bahagi ng plastic. Sa sandaling bumukas ito, ang karumal-dumal na katotohanan ay lumabas sa mundo. 2 maliliit na kalansay at kumapit sa mga buto, ang piraso ng tela ang dilaw na baru-baruan na nakita niya sa missing poster. 15 taon na ang nakalipas. Diyos ko! Nandito nga sila! Natahimik ang lahat. Habang kinukuha ng Soko ang mga ebidensya, isang miyembro ang nakakita ng tumpok ng papel sa loob ng plastic. Kap, tingnan niyo po ito. Papel po, pero basa at halos magkadikit-dikit na. May mga nakasulat. Ginamit ni Ben ang isang magnifying glass. Malabo na ang tinta, ngunit nabasa niya ang petsa at mga item, isang resibo. Agosto, labang-labang, 1997. Potting soil, pandikit. Ito na, ang matibay na ebidensya. Ilagay sa evidence bag. Nanginginig ang boses ni Ben. Kinuha niya ang kanyang radyo. Central! Nandito kami sa Unit 1500. Nahanap na ang mga bangkay ng nawawalang bata. Arestuhin si Elena Reyes sa ospital at ipadala ang isang team sa construction site ni Miguel Santos sa probinsya. Sabi ang kaso, child abuse leading to death at pagtatago ng bangkay. Hindi! Murder! Murder at pagtatago ng bangkay. Hulihin siya agad. Kap, paano ang prescriptive period? Kahit magpa-helicopter kayo, kailangan nating mahuli ang gagong yun ngayong gabi. PNP Crime Lab, kailangan ko ang resulta ng DNA at ng resibo ngayong gabi. Pakiusap. Walang problema, Kapitan Ben, para sa mga bata. Magpupuyat kami. Sa labas ng condominium, dagsaan na ang mga media van. Pinanood ni Ben ang pag-aalis sa mga labi. Pagkatapos ng 15 taon, sa wakas ay nasikatan na ng araw ang mga bata. Marco, Mateo, pasensya na kung natagalan. Pangako. Hahanapin ni Tito ang may gawa nito sa inyo at pananagutin siya. Ang mga mata ni Ben ay nag-aapoy. Ngayon, ang natitira na lang ay gamitin ang siyensya para hubaran ng maskara ang salarin. Walang patid ang ilaw sa PNP Crime Laboratory. Hinahabol ng mga forensic expert ang oras. 4 na oras matapos matagpuan ang mga labi. Isang forensic pathologist ang lumabas mula sa autopsy room. Kapitan, lumabas na ang resulta. Tulad ng inaasahan, 99.99% match ang DNA ng mga kalansay kina Marco at Mateo Santos. Dahil sa tindi ng pagkakaagnas, mahirap makita ang pinsala, pero may bahagyang sira sa kanilang hyoid bone sa leeg. Nagpapahiwatig ito ng posibleng pagkamatay dahil sa sakal o asphyxiation. Sakal! Nakuha. Paano yung resibo? Itinuro ng doktor ang Document Restoration Lab. Sa ilalim ng espesyal na ilaw, nabuo muli ang halos nabura ng resibo. Resibo mula sa isang hardware store malapit sa condominium. Petsa, Agosto, 1997, 3:20 p.m. pagkatapos mismo ng insidente. Ang mga binili, 10 sako ng potting soil, malaking pandikit, at 20 car air freshener. Bago pa siya mag-report, bumili na siya nito. 20 air freshener? Para takpan ang amoy ng nabubulok na bangkay? Tama po, at lumabas na rin sa resulta na ang lupa sa palibot ng mga bangkay ay eksaktong tumutugma sa potting soil na nasa resibo. Binili niya ang lupa. Hindi ito ordinaryong lupa mula sa hardin.
Napatikom ng kamao si Ben. Ana, manama. Ngunit kailangan pa ng mas matibay na ebidensya. Ipinakita ng isang expert ang litrato ng buhol sa plastic bag. Kap, tingnan niyo ang buhol na ito. Ito ay isang variant ng palomar knot na ginagamit ng mga mangingisda. Napakatibay nito at hindi basta-basta kumakalas. Mangingisda? Naalala ni Ben ang nakasulat sa profile ni Miguel. Hobby? Deep sea fishing. Agad niyang hinanap ang isang lumang fishing club online. Sa isang litrato mula 1996, nakita niya si Miguel na may hawak na isda at sa tabi niya, ang kanyang gamit sa pangingisda ang buhol. Sa kanyang tali ay eksaktong katulad ng buhol sa plastic bag. Nahuli ka! Kahit ang ugali, hindi maitatago. Ngunit ang pinakamalaking himala ay mula sa fingerprint division. Kapitan, isang milagro. Sa labas ng plastic, wala ng fingerprints. Pero sa loob ng buhol, sa siwang kung saan hindi pumasok ang hangin, may nakuha kaming partial fingerprint. Mula ito sa hinlalaki ng salarin nang higpitan niya ang buhol. May fingerprint? Pagkatapos ng 15 taon? Opo, na-preserve ang fatty acids mula sa pawis niya. Kahit partial lang, sapat na ito bilang ebidensya. Ikinumpara nila ito sa database ng pulisya. Ang fingerprint ay tumugma sa kanang hinlalaki ni Miguel Santos. Hindi si Elena, kundi si Miguel. Siyentipikong napatunayan na si Miguel ang nagtali ng buhol at nagtago sa mga bangkay. Bukod pa rito, nabawi ng Digital Forensics Team ang tinanggal na server logs mula sa kumpanya ni Miguel. 15 taon na ang nakalipas. Ipinakita nito na nag-file siya ng emergency leave noong 2:30 p.m. sa araw ng krimen at binura ito kinabukasan. Sinira nito ang kanyang perpektong alibi. Isang criminal profiler ang nagsalita. Kapitan, malinaw na ang pattern. Maaaring aksidente ang pagkamatay ng mga bata sa kamay ng ina. Pero ang paraan ng pagtatago sa mga bangkay, planado, kalmado, at walang awa. Hindi niya itinuring na mga anak ang kambal, kundi mga hadlang sa kanyang tagumpay. Tumayo si Ben, hawak ang lahat ng ebidensya. Ang resibo, ang lupa, ang buhol, ang fingerprint, at ang tinanggal na log. Lahat ay nakaturo kay Miguel Santos. 12 oras na lang ang natitira. Tayo na, tiyak na iniisip na ng gagong yon kung paano makakalusot. Tingnan natin kung makakangiti pa siya kapag iniharap natin ang mga ito. Ang bigat ng evidence bag ay tila bigat ng kaluluwa ng mga batang naghintay ng 15 taon. Sa interrogation room, si Miguel Santos ay nakaupo ng may kumpiyansa sa tabi ng kanyang abogado. Walang bakas, ng lungkot, o pag-aalala sa kanyang mukha. Ginoong Santos, sabi ni Ben, nakita mo na ang resulta mula sa crime lab. Nakuha ang fingerprint mo sa loob ng plastic bag at ang resibo ng mga gamit na binili mo. Umamin ka na, ikaw ba ang pumatay at naglibing sa mga anak mo? Ngumisi si Miguel. Aaminin ko, Kapitan. Oo, ako ang naglibing sa kanila, pero hindi ako ang pumatay. Ang asawa ko. Pag-uwi ko, umiiyak siya at sinabing napatay niya ang mga bata dahil sa postpartum depression. Bilang ama, kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Ang pagtatago ng bangkay, 7 taon lang ang prescriptive period niyan, di ba? 15 taon na ang lumipas. Hindi niyo na ako mapaparusahan. Nanginginig sa galit si Ben. Ginamit ni Miguel ang butas sa batas. Kung pagtatago lang ng bangkay ang kaso, makakalaya siya. Inilabas ni Ben ang kanyang huling baraha. Kung para protektahan ang pamilya, paano mo ipapaliwanag ang babaeng nakaitim na peking testigo? Nahanap na namin siya at may kuwento siya tungkol sa'yo. Nanigas si Miguel. Ipinakita ni Ben ang video ng testimonya ng may-ari ng sari-sari store. Opo, siya po, yung lalaki. Binigyan niya ako ng I5,000 para sabihin sa pulis
na may nakita akong babaeng nakaitim na may dalang mga bata. Kailangan ko po ng pera noon kaya pumayag ako. Patawad po? Narinig mo? Mula sa simula, planado mo ng iligaw ang investigasyon. Ito ba ang ginagawa ng isang amang nag-aalala lang? Natunaw ang kumpiyansa sa mukha ni Miguel. Samantala, sa ospital, nagkamalay na si Elena. Ipinakita sa kanya ni Ben, sa pamamagitan ng video call, ang mga litrato ng kalansay at ng baru-baruan. Humagulgol si Elena. Marco, Mateo, patawad. Nilamig siguro kayo. Pagkatapos, ipinarinig ni Ben ang recorded na pahayag ni Miguel na si Elena ang pumatay. Biglang tumigil sa pag-iyak si Elena. Ang kanyang lungkot ay napalitan ng galit. Sa loob ng 15 taon, nanahimik siya sa utos ng asawa. Ngunit sa harap ng pagtataksil na ito, bumalik ang kanyang mga alaala. Talaga bang sinabi niyang ako ang pumatay? Opo. Lahat ng sisi ay ibinabato niya sa inyo. Napakagatlabi si Elena. Hindi totoo yan? Buhay pa ang mga bata noong gabing iyon. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Pero noong dumating siya, nakita kong gumalaw ang daliri ni Marco. Nakita ko. Sabi ko dalhin natin sa ospital. Pero binunot niya ang linya ng telepono. Sabi niya, brain dead na rin daw sila. Kapag nag-report daw kami, masisira ang buhay niya. Napasinghap si Ben. Hindi ito simpleng child abuse. Ito ay murder by omission, pagkamatay dahil sa sadyang hindi pagtulong. Ang mga bata ay may tsansa pang mabuhay. Sigurado po ba kayo, Ginang? Alam ng asawa niyo na buhay pa sila pero inilibing pa rin niya? Oo, habang naguhukay siya, nagmamakaawa ako. Pero parang demonyo siya na nagtatapon ng lupa. At narinig ko, sa ilalim ng lupa, at isang mahinang iyak. Hindi guni-guni yon. Iyak ng anak ko yon. Bumagsak si Ben sa kanyang upuan. Kung inilibing ni Miguel ng buhay ang mga bata, ito ay malinaw na pagpatay. At ang prescriptive period para sa pagpatay ay hindi pa tapos. Ihanda niyo ang affidavit ni Ginang Reyes. Pupunta ako sa piskalya para baguhin ang kaso at humingi ng arrest warrant para sa murder. Ang matibay na pader ng kasinungalingan ni Miguel ay nagsimulang gumuho dahil sa testimonya ng isang inang sa wakas ay naaalala ang iyak ng kanyang anak. Bumalik tayo sa malagim na hapon ng Agosto 12, 1997. Dahil sa matinding postpartum depression at puyat, hindi na makayanan ni Elena ang walang tigil na iyak ng kambal. Sa isang iglap, nawala siya sa sarili. Kinuha niya ang makapal na kumot at itinakip sa mga bata para lang tumahimik sila. Nang matauhan siya, ang mga bata ay wala ng buhay. Tumawag siya sa asawang si Miguel. Si Miguel, nakasama noon ang kanyang kerida, ay inis na sinagot ang tawag. Nang marinig ang nangyari, agad siyang umuwi. Ang una niyang ginawa ay hindi tingnan ang mga bata, kundi isara ang mga kurtina at ilak ang pinto. Noon niya nakita ang bahagyang paggalaw ng daliri ni Marco. May senyales pa ng buhay, ngunit mas inalala niya ang kanyang nalalapit na promotion. Ang isang police investigation ay wawasak sa kanyang career. Huli na ang lahat, sabi niya kay Elena. Kapag dinala natin sila sa ospital, magiging vegetable lang sila. Wasak ang buhay nating lahat. Ikinulong niya si Elena sa silid. Kumuha siya ng pala at naghukay sa beranda. Nang ilalagay na niya ang mga bata na nakasilid sa itim na plastic bag. Sa hukay, isang mahinang iyak ang narinig niya mula sa loob. Narinig din ito ni Elena. Ngunit hindi tumigil si Miguel. Sa halip, mas binilisan niya ang pagtatabo ng lupa. Patawarin niyo si Papa! Kasalanan ito ng mama niyo! Tinabunan niya sila at pinatungan ng mabibigat na banga. Pagkatapos, pumunta siya sa hardware. Iyon ang nasa resibo. Mula noon, gumanap si Miguel bilang isang nagdadalamhating ama sa publiko, habang sa pribado, kinokontrol at sinisisi niya si Elena.
Siya ay na-promote at namuhay ng marangya habang ang kanyang mga anak ay nabubulok sa ilalim ng lupa. Balik sa 2012. Matapos mailahad ang lahat ng ebidensya at testimonya ni Elena, bumagsak ang depensa ni Miguel. Wala akong nagawa noon, bulong niya. Kailangang mabuhay ng mga buhay. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang lahat dahil sa isang pagkakamali. Sumigaw si Ben. Pagkakamali? Hindi ka ama. Isa kang halimaw. Ngayon, oras mo nang pagbayaran ang kasalanan mo habang buhay ka. Kinuha ni Ben ang posas. Sa pagtunog nito, ang 15 taong pagtakas ni Miguel sa hustisya ay natapos na. Miguel Santos, inaaresto ka namin sa salang pagpatay. May karapatan kang manahimik, pero kahit manahimik ka, hindi mo na maitatago ang katotohanan. Tiningnan ni Ben ang relo. 11:30 p.m. 30 minuto bago mapaso ang kaso. Isang piskal ang pumasok na may dalang papeles. Ginoong Santos, kinakasuhan ka namin ng murder. Ang kaso ng pagtatago ng bangkay ay paso na. Pero, ang murder, may 30 minuto ka pa. Hindi mo na matatakasan ang pinakamabigat na parusa. Bumagsak si Miguel sa sahig. Ang tagumpay na itinayo niya sa ibabaw ng libingan ng kanyang mga anak ang siya ring nagbaon sa kanya. Pebrero 2015. Puno ang korte para sa pagbasa ng hatol. Ang akusadong si Miguel Santos, basa ng hukom, ay binaliwala ang kanyang tungkulin bilang ama. Para sa kanyang sariling tagumpay, isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang mga anak sa isang karumal-dumal na paraan. Ang kanyang walang awang pagtatakip sa loob ng 15 taon ay nagpapakita ng sukdulang kasamaan. Upang itaguyod ang hustisya, ang korteng ito ay nagpapataw ng pinakamabigat na parusa. Patawad po! Pakiusap! Sigaw ni Miguel. Ang akusadong si Miguel Santos ay hinahatulan ng reklusyon perpetua. Ang akusadong si Elena Reyes ay hinahatulan ng 12 taong pagkakakulong. Pukpok, bumagsak ang martilyo. Isang halo ng galit at ginhawa ang naramdaman sa korte. Habang inilalabas si Miguel, pinagbabato siya ng itlog ng mga tao. Ang kanyang pangarap na maging isang bigating ehekutibo ay nagtapos sa loob ng isang bilangguan na siya mismo ang gumawa. Ang kasong ito ay yumanig sa bansa at naging mitsa sa muling pagtalakay sa pag-alis ng prescriptive period para sa mga heinous crime. Nagsorry ang hepe ng PNP at nangakong babaguhin ang kanilang mga protocol. Abril, giniba na ang luma at nakakatakot na kondominium. Habang bumabagsak ang pader ng Unit 1500, si Kapitan Ben Ramos na nakaitim na damit. Marco, Mateo, nakikita niyo ba? Gumuho na ang kulungan ninyo. Malaya na kayong maglaro. Sa kulungan, natagpuan ni Elena ang kapayapaan. Wala na ang mga bangungot, nag-aalaga siya ng isang maliit na halaman. Araw-araw, nagsusulat siya ng liham para sa kanyang mga anak. Mga anak, kapag nabayaran ko na ang kasalanan ko, babawi si Mama. Para sa kanya, ang kulungan ay hindi parusa, kundi isang lugar ng pagsisisi at kapatawaran. Ang mga labi ng kambal ay inilibing ng maayos sa isang sementeryo. Sa kanilang lapida, nakasulat, mga anghel na naging bituin, dito na nagpapahinga sa wakas. Pagkatapos ng 15 taon, sila ay nasa ilalim na ng sikat ng araw. Sa balita, inanunsyo ng gobyerno na pag-aaralan nilang alisin ang taning sa mga malalagim na krimen. Walang expiration date ang hustisya, sabi ng tagapagsalita. Kinuha ni Ben Ramos ang kanyang lumang notebook. Sa pahina kung saan nakasulat ang kaso ng nawawalang kambal sa Quezon City, gumuhit siya ng 2 linyang pula. At sa tabi nito, isinulat niya sa malalaking letra, sarado. Mula sa guho ng kondominium, sumisibol ang mga bagong damo. Tumingala si Ben sa mga bituin sa langit. Matulog na kayo ng mahimbing, mga anak. Bulong niya. Tinupad ni Tito ang pangako niya. Ang semento, kasinungalingan, at panahon
ay hindi kayang magtago sa katotohanan. Sa huli, ang katotohanan ay palaging sisibol, tulad ng isang buto sa ilalim ng lupa. Nag-iwan ito ng isang malakas na aral. Ang kadiliman ay hindi kailanman mananalo laban sa liwanag.